Makalipas ang 20 minutes ay huminto na ang dalang sasakyan ni Alex sa harapan ng detention center. Maingat na pabalagbag niya ipinarada yun at taas ang noong bumaba ng sasakyan. Agad na tumambad sa kanyang mga mata ang isang figura na napapaligiran ng mga tao sa loob ng building. Para itong celebrity, sinuot niya ang shades na itim habang pasanda na naupo sa unahan ng kanyang sasakyan. Patama siyang nagmasid sa paligid. Maaari ito ang mapangahas na abogadong kumuha ng kaso ng ama ni Criza. Gustong makilala at makita to ni Alex kung karapat-dapat ba yung nanggalit niya. Baka isang pipitsuging abogado lang gaya ni Attorney Balboa yon. Nagtataka rin ang lalaki kung bakit panilitan pa yon ni Criza. At least, yun alam niya na kung anong laban ang gagawin nito. Ilang hakbang ang kanyang ginawa upang makita niya lang at masilip ang muka ng pinagkakaguluhan nila. Nangatog na sa takot ang kanyang dalawang tuhod nang makita kung sinong abogadong yon. Napatayo na siya agad na hinubad ang shades sa mga mata na kanyang suot. Walang iba lang naman kung hindi ang future bayaw niya. Yung si Nick Bentacourt. Napaisip siya kaagad kung anong ginagawa ng lalaki sa lugar, gayong alam niya na sa business trip pang abogado at ilang araw pa bago yun makabalik. Napailing-iling na si Alex na maisip na itong magiging abogado ng ama ni Criza. Napaka-imposible naman noon kung siya nga magiging future bayaw niya ako. Kilala niya ako. Papakasalan kong kapatid niya, kaya hindi niya yun pwedeng gawin sa amin. Matatakot siya dahil magre-react doon ng kapatid niyang si Nati. Hindi siya mangangahas na kalabanin ako dahil siyak na magiging kahihiyan yon ng pareho namin pamilya. Nakasuot ang binatang si Nick ng mamahaling suit. Gwapo at marangal tingnan kumpara sa kanyang suot na halatang hindi nag-aksaya ng kahit nakatiting na effort upang magbihis ng maayos. Sa mga oras na yon, si Nick ay naglalakad na pababa ng hagdan. Tapos na ang kanyang pakay at pinunta sa lugar. Nanggaling ito sa itaas ng bahagi ng detention center. Ang ilang mga pinuno na nagbabantay doon ay nakipag-usap ng mataman kay Nick habang naglalakad siya pababa na ang trato sa kanya ay instant celebrity. Pangiti-ngiti pang mga to na halatang may sinasabing maganda si Nick. Kung kaya naman pinakitunguhan ng maayos, hindi rin yung nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Alex. Ipadala kong mga ito. Salamat nga pala sa inyong lahat sa tulong sa pagkakataong ito. Naulinagan niyang saad ni Nick na hindi malinaw kung tungkol saan ang mga sinasabi nito. Hindi nilubayan ng mga mata ni Alex ang bawat galaw ni Nick. Masama ang kutob niya habang tumatagal na nakikipag-usap to. May pagkamay pang nalaman ng abogado na sa paningin ni Alex ay form na yon ng pamamaalam dahil tapos na nito ang kanyang pakay. The living devil in the legal world. At last, I saw him for the first time up close today. Attorney Nick Bentacourt looks so cool. Malakas na komento ng isang abogado na nagkataong may pinuntahan doon na sinang-ayon na naman ng lahat ng mga nakarinig. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa isang gwapo, mayaman at makapangyarihang gaya ng binata? Wala. Tinitingala talaga siya ng karamihan. Mapa-abogado man yon, staff ng detention center at na maging mga kapulisan na namahala sa detention center. Pinagmasdan ni Alex ang lahat ng ito habang nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Hindi naman dapat pero biglang uminit na lang ang kanyang ulo at dugo sa abogado. Siya magiging bayaw na dapat niya maging kaklose habang nalalapit ang kasal nila ni Nati. Hindi nga ako nagkamali ng kutob. Ang future in-law ko na si Nick Bentacourt ang kumuha ng kaso ng ama ni Criza. Sa kabila ng alam niyang ako ang nagsampa noon laban dito. Magkalapat ang mga ngiping saad niya habang hindi inaalis sa binata ang mga mata niya. Sadyang pinili ni Alex ang panahong iyon kung kailan wala sa lugar ang future basyaw niyang si Nick upang kanyang gipitin si Criza. Para sa kanya walang mahihinga ng tulong ang dalaga. Ngunit sa malas hindi niya naman inaasahang babalik ito ng maaga. At heto nga't tutulungan niya pa ang dating nobya. Bagay na hindi matanggap ni Alex dahil ang buong akala niya magtatagumpay na siya sa kanyang naging plano. Pinagmasdan niya ang pinagmamalaking anak ng langit ng lahat na naglalakad papalapit sa kanya. Halos mapunit ang labi ng abogado na parang inaasar pa siya sa ginawa nitong paglaban sa kanya. Magaang tinapik ni Nick sa isang balikat si Alex na sign ng kanyang pagbati sa kanya. O Alex, nandito ka pala. Kamusta na? Ang sabi sa akin ni Nati, malubhang nasugatan ka raw. Kung kaya humihingi siya sa akin ng pabor na makipagkita ako sa iyo once na nakabalik na ako dito. Ngayong nakita ko ngayong okay ka naman, gumaan ng pakiramdam ko. Taos sa pusong sambit ni Nick kahit nasa loob niya ay alam niyang may masama na naman tong ginawa sa pamilya ng dati nitong nobya. At dahil hindi makalaban si Criza,
Siya ang gagawa nun para tapusin ang katarantaduhan ng lalaking kaharap niya. By the way, pumunta na lang tayo sa bahay ko para kumain ng tanghalian. Game ka ba? I mean, hindi ka ba busy ngayong araw? Pwedeng sa ibang araw na lang kung meron ka namang lakad. Walang ekspresyon na tumango si Alex. Hindi yun pinansin ni Nick, basang-basa niyang nakabalot na pagkadismaya sa mga mata ng kanyang magiging bayaw. Umalakak si Nick sa reaksyon niya nakuha kay Alex. Binaba na ng abogado ang kanyang ulo para magsindi na kinuha niyang sigarilyo. Humitit ito ng ilang beses at dahan-dahang naglakad patungo sa sasakyan niya. Nakaramdam si Alex ng matinding pang-api mula sa future bayaw. Parang inapakan at walang pakundangang niyurakan ang kanyang pagkatao. Sumunod ka na lang. Kung sakaling maiwan kita, alam mo naman kung saan ang aking bahay. Kaway paninik nang paanda rin ng sasakyan niya paalis ng detention center. Nang makita ni Alex na umalis ng sasakyan ni Nick, masama ang loob na inilabas na lalaki ang kanyang cellphone upang tawagan ang number ni Chris at awayin niya to. Ang galing mo talagang magpaikot na babae ka. Nailayo ni Chris ang cellphone sa kanyang tenga nang marinig ang malakas na boses nito. Bakit ka ba napatawag? Walang humor na sagot ni Chris sa tawag nito. Pasalamat ka pa ngang sinagot ko pang tawag mo kahit na alam kong wala kang matinong sasabihin. Wala, gusto lang kitang batiin. Congrats ha? Umikot lang mga mata ni Krisa sa ere. Malamang nakarating na kay Alex ang lahat. Pinatay niya ang tawag na mahinang tumunog yun na sign na may message na dumating. Malapad na pangiti ang dalaga na makita nang galing yun kay Nick. Nick Bentacourt. Inilipat ng papa mo sa General Hospital ngayon lang. Pwede mo nang dalhin doon ang stepmother mo para bisitahin siya. Oras na gumaling na siya ay maaari na siyang makauwi. I'll text you the room number. Ilang beses na binasa pa ni Chris ang tagal na mensahe ng abogadong paulit-ulit. Sa tagal ng paninitig ng dalaga sa screen ng kanyang cellphone, kung saan na text ni Nick ay biglang nalabong kanyang mga mata nang mamuunod doon ang kanyang mga luha sa sobrang saya. Pinalis niya yon habang nahihikbi. Sa puntong iyon ay para bang bumalik siya sa totoong mundo. Nakahinga na rin siya ng maluwag at parang nabunutan ng tinik. Galit na inihampas ni Alex ang isa niyang palad sa katawan ng kotse. Matapos niyang ibaba ang tawag sa dalaga. Ang buong akala niya magtatagumpay na siya makuha ito ngunit hindi pala. May pumigil na makuha niya ang gusto niya sa babae at hindi niya matatanggap na ang future bayaw niya lang ang gagawa noon sa kanya. Halos dumugo ng kanyang labi sa mariing pagkakagat niya bunga ng kanyang galit at hinanakit na nararamdaman. Dito niya ibinaling ang lahat ng nararamdaman niya at hindi niya napansing lumilikha na yon kaagad na sugat. Ang sakit-sakit ng puso niya. Mas masakit pa yun sa sugat na gawa ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Parang wala yung katapusan eh. Krisa Aguilon, sambit ni Alex habang nandidilim ng mga mata habang naiisip ang mukha ng babaeng paniguradong sa mga sandaling iyon ay pinagtatawanan siya. Inuubos mong pasensya ko. Sinasagad at sinusubukan mo ko hanggang saan naabot ang pagtitimpi ko na mas tumitindi pang galit ko sa'yo. Hintay mong ganti ko. Baka sa mukha ni Alex ang naging kabiguan niya. Hindi niya man tahasang aminin ay makikitang sa pagkakataong iyon ay naging talunan siya ng isang pipitsuging babae na wala namang trabaho at kapos din ito sa pera. Nagawa siyang talunin ng pipitsuging babaeng kagaya ni Krisa at yun ang hindi matanggap ni Alex kung kaya siya'y nanggagalaiti. Malapit na eh, almost hawak niya na yung babaeng yun sa leeg. Kung hindi lamang umepal ang kanyang magiging bayaw sa kaso'y paniguradong bibigay na sa kanyang babae. Isang bagay na hindi magawang matanggap ni Alex dahil kinakatalo siya ni Nick. Nihirapan siyang lunukin ang katotohanan iyon. Para siyang pinagtulungan ng dalawang hindi niya nalalaman. Kung nalaman niya kaagad sana yon, nakahanap siya ng paraan. Hindi pa ako tapos sa'yo, Kriza. Nagsisimula pa lang ako. Anong akala mo? Panalo ka na? Nagkakamali ka. Muli pang usal ni Alex habang madilim pa rin ang mukha niya. Hindi sumunod si Alex sa kotse ni Nick upang paunlakan ang kanyang paanyaya. Hindi rin ito pumunta sa ospital upang palinisan at papalitan ng balot ng gasa ang kanyang sugat. Bagkus ay halos lumipad ang sasakyan na nagmaneho at patungo sa isang club kung saan siya madalas pumunta para sa mga social gathering ng mga taong may pangalan sa society. High-end ang club na yon. Bukod sa may bar, ito ay may gambler din yun ng mga mayayaman. Hindi man siya sobrang yaman pero kaya niya makapasok doon at maglustay ng kahit kurot sa kanilang kinakamal na pera. Sa bar na ito ay pwede rin magbayad ng babaeng magbibigay ng aliw sa sinumang gutom sa laman. Ang lahat ng kailangan niya ay matatagpuan niya sa lugar na yon sa loob lang ng isang pitik ng kanyang mga daliri
kung kanyang gugustuhin. Ganon kagaling na nagmamahala dito. Anong gusto mong gawin ngayon, Mr. Agente? Private room. Gusto ko magpakalunod sa alak. Giniya siya ng staff na sumalubong upang samahan sa silid na kanyang hinihiling. Matamis ang nakapagkit ng mga ngiti sa labi nito habang panakanakang sinisipat na si Alex. Wala kang kasama? May nakikita ka bang kasama ko na hindi ko nakikita? Balagbag na sagot ni Alex na mas nasira pang kanyang araw. Kung meron, ipapakilala kita sa kanya. Tumawa lang ang staff. Pagkapasok ng silid ay kagad na lumapit ang manager upang dulutan siya ng in-house kunong inuming alak. Walang abog na tinanggap yun ni Alex. Nag-away ba kayo ng girlfriend mo, Mr. Agente? Kung kaya ka narito para libangin ang sarili mo, tumingin ng karami sa bote ng alak. May kurot na pangungutyang tanong ng manager. Ngumiti pa itong animo close silang dalawa para masabihan siya ng ganon. Tinaliman siya ng tingin ni Alex na pinagtawanan lang naman ito. Sa hula ko lang naman yon, pero kung hindi, wag mo na lang akong pansinin. Narinig ko ng magandang unikaihan na mga benta-court ang nabingwit mo at mahal na mahal ka. Sumandal si Alex sa leather sofa nang marinig yon. Tumikwas ang isa nitong kilay habang nasa hawak pa ring baso ng alak ang kanyang mga mata. Yes, she is deeply in love with me at walang sino man na makakapagpahiwalay sa aming dalawa. Proud na sagot ni Alex habang iniisip si Nati. Nabaliw na baliw sa kanya tang kapatid nitong sinik na sagad na sa butong pagkainis niya. Magiging balakid pa yatang lalaki yun sa mga susunod niyang plano kay Kriza. Sisiguraduhin ko yon. Ganun naman pala, Mr. Agente. Anong dahilan kung bakit ka narito gayong antaas pa ng araw sa labas? Huwag mo sanang masamain ha? May iba ka bang problema? Bakit? Ayaw mo ba ako nandito? Sige, aalis na lang ako. No, Mr. Agente. I am just kidding. Harang ng manager na biglang namutla sa tangkang pag-alis ni Alex. Huwag mo akong pansinin. Nagbibiro lang naman ako. Huwag ka na sanang magalit. At bilang kabayaran, bibigyan din kita ng makakasama dito. Bago pa makasagot at makatanggi sa Alex, ay nakatawag ng manager ng isang bayarang babae na bago pa lang doon nagtatrabaho. Dumaan lang ito upang magtungo ng banyo at hindi sinasadyang namataan ng manager. Bunga ng pagkataranta ay mabilis na pumasok sa silid ng babae upang sumunod sa inuutos ng manager ng club na yon. Bata pang babae at mukhang malinis pa to. Kumbaga hindi pa siya gaanong nagagamit. Chat with Mr. Agente to relieve his boredom. Puno ng otoridad na utos ng manager. Gusto pa sanang tumanggi ni Alex, ngunit nang iangat niyang kanyang mga mata, ganun na lang ang naging gulat niya. Napaka-inosente ng maliit na mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. May pagkakahawig yun kay Kriza, lalo na kapag nakatagilid ay akalaan niya ang dating nobyang kanyang kasama. Medyo na-distract siya at kamuntikan ng masamid sa kanyang iniinom na alak. Inunit niya ang kanyang kamay upang hapitin ang babae sa kanyang bewang at ilahin to paupo sa kanyang kandungan. Ngunit dahil sa gulat ng babae ay napaupo lang ito sa kanyang tabi. Tumagilid si Alex paharap sa babae at humaplos ang kanyang isang palad sa mukha nitong napakaamo at nangaakit. Kriza, usal niyang agad na sinunggaban ng halikang labi nitong pulang-pula sa lipstick na kanyang suot. Ginantihan naman siya ng babae na walang pakialam kung anong palangan ang ipinatawag sa kanyang lalaki na kanya ngayon inakapikit ng mga mata. Kriza, sobrang miss na kita, dagdag na ungol na pabulong ni Alex habang nakapikit na halatang wala na sa sarili. Hudyat yun upang magmadaling umalis ng manager sa lugar at iwan si Alex at ang babaeng ibinigay niya sa loob ng silid. Hustler na ginawa ng babae ang trabaho nito sa bar. Ilang buwan na siya sa trabaho kung kaya naman natural na alam niya na kung paano paligayahin ng isang lalaki. Nagkusa na siyang yakapin ang leeg ni Alex at halikan yun upang buhayin ng pagkalalaki ng kanilang customer na sa mga sandaling iyon ay nakabukol na. Na maging masarap ang mga halik na yon, ipakiramdam ni Alex ay hiniga na niyang babae sa sofa. Walang ingat na dinagan niya ang kanyang katawan na hindi niya alam kung paano nagawang hubaran ng babaeng yon. Nang unang tingin niya inosente at walang alam sa ganong mga bagay. Nagkamali siya, kamukha man to ni Kriza. Pagdating sa bagay na yun ay wala tong inig at pag-alinlangan sa kanyang katawan. Maya-maya pa'y napuno ng ilang mga halinghingat na sasarapang mga malalakas na ungol ang loob na silid na iyon na pinabantayan pa ng manager sa isang staff sa labas. Nang sa ganun hindi maistorbo si Alex sa kanyang ginagawa sa loob ng silid. Anong pangalan mo? Kasol na tanong ni Alex sa babae habang hinihingal na bumangon na. Nakuha na niyang gusto niya sa katawan nitong halatang sariwa pa.
Catriona, tinulungan siya ng babaeng isuot ang kanyang mga nahubad na damit. Hindi naman yung tinanggihan ng lalaki na halatang feel ang pagiging hari ng mga oras na yon. Malagkit pa rin ang kanyang pinupukol ng mga tingin sa babaeng mabilis na nakaulayaw. Napakaganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda at kasing sarap ng katawan mong tunog. Kindat pa ni Alex na bahagyang kinagat ang babae. Sa kanang balikat niya yung pinakita kung paano siya manggigil sa balat nitong maputi na kawangis din ni Kriza. Namula ang munting mukha ni Catriona at marahan niyang niyakap ang bewang ni Alex. Kailan ka ulit pupunta dito, Mr. Argente? Pwede bang ako na lang ang request mo tuwing magagawi ka rito? Malambing na tanong ng babae, pinagapang pang kanyang hintuturo sa dibdib ni Alex. Huwag kang mag-alala, parati kitang paliligayahin ng sobra kada pupunta ka rito upang panandali ang makalimot ng iyong mga problema. Nagsindi ng sigarilyo si Alex at makailang beses na humitit doon bago nilingon ng babaeng nagawa ng ibalik sa katawan ng dalawang manipis na saplot na tanging suot. Sige, pero pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Medyo nadismay ang bayarang babae. Gusto niya subukan kung susuportahan siya ni Mr. Argente financially. Gusto niyang makalis na sa lugar na yon at naghahanap siya ng lalaki maaring mag-ahon sa kinasasadlakan niyang lusak. At nakikita niyang lalaki na isa doon sa paraan pa lang ng pagtitig nito sa kanya. Narinig pa niyang tinawag siya nito sa ibang pangalan kanina. Pwede niyang gamitin ang pangalang yon kung hihilingin itong maging siya na munang babaeng ito pansamantala. Hindi na mahalaga kung sinong Kriza na yon. Ang mahalaga ngayon sa kanya ay baka huli siya ng malaking isda. Ganun ba? Pero pwede ba ako magtanong kung sino si Kriza sa buhay mo? Maganda rin ba siyang kagaya ko? Yun bang pangalan ng girlfriend mo? Galit na padabog na tumayo si Alex. Ngayon narinig niya ang pangalan ng babae, bigla siyang nawala ng ganang manatili sa lugar. Naalala na naman niya ang ginawa nito kanina at ng future bayaw niya. Mr. Argente, tabi, I have to go. Hawi niya nagmamadali ng lumabas ng silid na yon matapos niyang bayaran ng bill na kailangan niyang isettle. Diretso sumakay siya sa kotse. Nang tingnan niya ang oras ay 3:00 na yun ng hapon. Doon pa lang niya naisipang sakto lang ang oras kung pipiliin niyang pumunta sa bahay ng pamilya Bentacourt para sa hapunan. Hindi naman niya masyadong maaga. Ganun pa man ay mas pinili na lang niya na ganun ang gawin niya. Habang patungo doon inaalala naman niya ang mukha ni kanina. Napailing na naman siya habang nasa kalsada pa rin ang kanyang mga mata. Kailangan niyang tanggalin ang inis sa kanyang loob para sa lalakit baka mamaya'y makapagsalita siya ng labag sa kanyang nobya. Hindi yun maaring makita ni Nati. Mahalaga dito ang kanyang pamilya, lalo ng kapatid niya. Tsak na madidismaya ito sa kanyang oras na sagot-sagutin niyang abogado sa harapan nila. Sa halip din sa bahay ni Nick siya magtungoy sa mansyon ng mga Bentacourt siya dinala ng kanyang mga paa. Hindi pa po nagagawi dito si Mr. Argente. Ang sabi ng maid sa kanyang sinikang hanapin niya. Tatawagin ko si Miss Nati at papaalam ko nandito ka. Salamat po. Tahimik na naupo si Alex sa sofa ng sala. Maya-maya pa'y bumababa nito dalang kanyang mobile phone at sinabi sa dalawang elder na kaharap na ni Alex sa oras na yon. Hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan ni Kuya Nick ngayon, Mommy, Daddy. Ang sabi niya ibabalik siya para sa tanghalian kanina. Ngunit hindi naman din tinupad. Lihim na naikuyom ni Alex ang kanyang kamao. Alam niya kung anong pinagkakaabalahan nito. Malamang ay ang kasong sinampan niya sa ama ni Kriza. Nang lingunin siya ni Nati ay matamis siyang ngumiti sa nobya upang itagong galit niya. Lumapad pang ngiti niya ng pasiksik na maupo sa kanyang tabi ang nobya. Sinandal pa nito ang kanyang ulo sa kanyang isang balikat dahilan upang maramdaman niya ang mainit na hininga ng nobya sa kanyang leeg. Sinamantala niya yon, malambing na hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito upang ipakita sa magulang nito kung gaano niya kamahal. Huwag kang mag-alala, babe. Pupuntahin si Kuya Nick. Huwag ka sana magagalit. Ayos lang, babe. Baka maya-maya lang nandito na siya. Talaga, hindi ka galit kay Kuya Nick kahit hindi siya makarating ngayon? Tangon ni Alex habang pinapalambing pang mga mata sa kanyang nobya. Hindi nakaligtas ng sweet na tanawin yun sa mga mata ng mag-asawang Bentacourt sa kaharap nila na sisiyahan ng future father-in-law sa kinikilos ni Alex. Alam niya sa kanyang puso na parang ang swerte naman nila sa magiging manugang nila. Oh, kabaliktaran ng ugali na magiging asawa mo, Nati. Huwag mong abasuhin ang kabaitan niya kapag kasal na kayo. At kapag yan natuntog, kawawa ka. Mahirap na makahanap ng ganyang lalaki. Yung mamahalin ka ng buo at totoo kaya sana ingatan mo siya. Proud na saad pa ng ginang habang nakatingin na rin sa kanila. Mommy, huwag mo naman akong ibuko. Maktol niyang namumula ng muka. Natawa lang sila sa ginawang paghaba ng gusto ni Nati na halatang nagpapabebe lang doon. Ang swerte ko rin po sa kanya bilang future wife ko siya, tita, tito. Maganda't maalalahanin.
Kinilig na ng sobra si Nati sa sinabi ni Alex. Hindi na siya makapaghintay na maging legal silang mag-asawang dalawa. Tumayo siya at naupo sa kabilang gilid ni Alex. Doon naman niya isinandal ang mukha at nangunot bigla ang kanyang noo sa kanyang naamoy na hindi pamilyar na pabango ng nobyo. Hindi lang iyon, matamis yun na halatang pabango ng babae. Biglang nagbago hilat siya ng mukha niya. Alex, bakit parang may naamoy ako sa yung pabango ng babae? Walang pakundangan at tahasang tanong ito na umahon na sa pagkakaupo at seryoso ng mga matang ipinupukol kay Alex na sa mga sandaling iyon ay biglang namutla. Mabilis siyang naghagilap na magandang dahilan niya sa harapan nila.